Hello. Welcome back po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakipress na rin po ang notification bell para palagi po kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So pasensya na po kayo guys at now lang po nagkakuryente dito sa amin. So super lakas nung bagyo, no? Si Ulysses. Ayan. And here, ayan sa ating Instagram's account. Don't forget to follow my account, no? Ayan po, search Stock Play. So ayan po, don't forget. Tapos paki-like, share and subscribe na rin po yung ating YouTube channel, ano? So let's start with dito. So, syempre, ito yung pinakasikat na stock ngayon right now. Kaya siya ay trending. Oops, wait lang. So, ilo-load muna natin yung natin layout. Okay. Let's start with dito. Pero, ayan. Ayun. So, halted siya, no? Si dito ngayon, halted November 11 pa siya eh. So ngayon 13 na. So paki-check na lang po yung ating playtest or yung pinaka last video natin about dito no? Noong November 11 guys. Ayun, so paki-search na lang po sa mga videos natin sa channel. So hindi na po tayo papakatagal. Tapos si C naman, since involved to kay dito, so let's see. Eto, so hindi siya halted, si C. So right now guys, we have here, kung papansin ninyo, so parang pareha siya na pinapakita dito guys, no? So we have here, okay, so overshoot here, then overshoot here, tapos red candle here and red candle here. So ano po yung pinagkaiba niyan? So sa latest natin dito, latest candlestick is masyadong malakas yung sell off, no? Ayun, no? So sa price na to guys, maraming benta, no? And right now guys is nabasag na yung suporta natin dito kay C. So from here, ang next support natin kay C is around ayan, 5.55 pesos. Okay, sa part na to, no? We have here series of touches. Okay. So very evident naman, ano? So possible dito guys. Ayan, sa may green box, no? Ayan. So wait lang at titignan natin, ano? O yan, sa possible nga kasi ito na to eh, uptrend channel to guys eh. Series of touches 1, 2, 3, tapos breakout, then sell off, tapos bounce, tapos sell off ulit, then shake out, then breakout ulit. So possible dito nga, no? Ayan, sa may 5.5 pesos area. Ayan. So, ayan. So, tignan natin kung ano mangyari dito kay C. Alright. So, based dito, ayan. So, wala naman tayo nakikitang dito. And here's RSI guys. So, sabi natin, dapat magbabounce kung talagang bullish guys. Si C. Ayun, no? So, kung titignan natin right now kay RSI, so, hindi siya nag-hold, no? Ito, sa may trend line natin, ano? So, from here, wait lang. So, we have 1, 2,
and 3 and 4. So nakapanik pero bumalik guys sa baba. Ayan. And sa part na to, oops, wait lang. And sa part na to guys, pagka hindi nag-hold dito right here, ayan, sa may ano natin, support natin sa horizontal, series of touches, 1, 2, and 3, ano? So pagka hindi nag-hold, so expect na natin na magse-sell off pa to, si C, no? Ayan, kasi supporta to eh. Ayan, support yan. And right now, parang bumabaliktad siya, oh. Okay? Si MACD line at signal line. So, tignan natin kung ano ba to. Kung siya ba ay fake out. Kasi parang ano, nagsa-sideways na ulit si MACD line, ano? Ayan, so eto yun, si MACD line, si blue line, guys. And sa histogram, although siya ay nagke-create ng higher lows, pero ayan, so tignan natin ano kung ano yung mangyayari dito. Ayan, kasi pagka pagka nag-print out ng lower low, so meaning delikado to, si C, ano? Ayan, so tignan natin sa Monday. Meron ba sa Monday? Hindi kasi ko updated eh. Nawala kasi ng kuryente sa amin. Ayan. So, sa part na to guys, sa volume niya, so, hindi na siya nag-hold sa may support. This is bad for C, ano? So, we have series of touches, 1, 2, 3, and 4. Okay? So, nabasag guys yung strong support dito sa volume. So, tignan natin kung siya ay magbabounce, ano? Ayan, sa Lunes. Let's see na lang. Ayan eh. Okay. So, super lakas nung ano dito, no? Selling. So, next natin si PHR. PHR. So, wait lang po. Let's hide this one para mas clear yung ating discussion. So, from here, 2,000, ayan. Okay, so nag-retest na siya rito, no? Tapos, parang nag-breakout na siya, guys, eh. So, ang next target natin kay PHR is eto. Si 3 pesos, no? Okay, so malapit dun, guys. Pero, take note, guys, this one, so, ang papansinin natin, ranging siya right now, ano, si PHR. So, we have here, more likely triple bottom to, no? Ayun yun. So, we have here 1, 2, and 3. Okay? So, tignan natin kung siya ay mabavalidate, no? So, we have here. So, magdodrawing tayo. We have 1, first bottom, and another here, second bottom. Okay? Tapos, yung pan-third is here. O, ayan. So, tignan natin kung magre-retest dito, no? Sa 3 pesos. So, possible, kung papansinin natin, so this one is maybe eto, accumulation phase, guys, ano? Ayan, so possible naman. Since April hanggang ngayon, siya ay sideways, si PHR. Pero take note, guys, so meron tayo ditong downtrend line, right? Ayan, no? Since 2017 to eh. Series of touches, lower highs, 1, first high, tapos lower high, lower high, lower high, lower high. So, pagka nag-break out dito, guys, alright, ayan, sa may ano natin, sa downtrend line natin, so possible, new trend na to. Ayan, si PHR. So, as of now, siya ay sideways pa rin. Ayan. So, tignan natin, ano. Let's see. Tapos, okay, sa part na to, ayan. So, still, ano pa rin siya, eh. Lower highs pa rin, ano. High, lower highs, lower highs. Ayan, no. High, lower high, lower high. So, bearish pa rin, guys, ano.
based dito sa RSI. Ayan. And sa part na to, ayan, so ano to, no? Looking good, guys. So bakit? Series of higher lows. Ayan, no? So pataas yung kanyang histogram. And kay MACD line at signal line, so medyo nagko-converge na, no? So tignan natin kung masusustain to si PHR. Medyo maganda na rin, pero sa ano kasi sa price action is still bearish pa rin siya. Ayun, no? Nasa baba pa rin siya nung downtrend line natin since 2017. So sabi ko nga, pagka nag-breakout dyan, wow. Okay? So ibang usapan na yun pagka nag-breakout dun, guys. And here, sa volume, okay, sa demand niya, oh, yan. So we have here strong bounce. Okay. So after the sell-off is nakakita na tayo ng strong bounce. Alright. Ayan. So dapat masustain, guys, ano? At makapanik ulit sa baba. Ayan. So tignan natin. And yung next is SSI. SSI. Ayan. So grabe, guys, si ano, no, si Bitcoin, kung kayo ay nagki-cryptocurrency. So nag-breakout na dun sa may sinasabi kong ano, no, pennant pattern. Okay? So ayan. Mamaya titignan natin if may time pa. So SSI, so base naman dito, guys. Wait. So medyo, ayan eh. Wait lang. Iliit natin para mas clear yung trend, na. So base dito, tingnan natin kung uptrend. Okay, so dito wala eh. Pwede burahin natin yan. Dito naman tayo, guys. Ayan. Ayan, so titignan natin, guys, kung siya ay medyo okay na ba, no? So based dito, series of lower highs since 2019 June, no? We have here first, second, third lower high, okay, and fourth. So possible breakout kay SSI, ano, if ever na makakapanik. So this is good if ever man na siya ay makapanik, no? Kasi downtrend to, guys, eh. Downtrend, at once na siya ay mag-breakout dito, guys, possible new trend na, no? So sa part na to, kung titignan natin, ay meron tayo ditong symmetrical triangle pattern sa baba na na-create noong March. Ito, nung COVID crash, tapos sideways, no? Bounce, sell off, bounce, okay, sell off, sideways, bounce, okay, sell off, sideways, tapos breakout dito sa may symmetrical triangle. So based dito, guys, ayan, sa may symmetrical triangle natin, ang magiging target price natin for SSI is yung height. Ayan, so sukatin natin, ano, from top to bottom. Tapos i-connect natin to kung saan siya nag-breakout. Okay? Ayan. So based dito, ang target price natin is sa 1.78 peso. Okay? So medyo malapit na, no? And sa part na to, kung i-zoom natin, ayan. So medyo hindi kita, no? Ayan, so parang spinning top. Spinning top, guys. So tignan natin sa 4-hour chart. 4-hour chart, medyo hindi pa rin kita, eh. Ayan, so based dito sa 1-hour chart, wait. Okay. So para siyang nagki-create ng, ayan.
So, this one is para siya nagkikreate ng ascending triangle pattern. So, kung isi-search natin yon si ascending triangle pattern. Ayan. So, i-search natin para meron tayong basis, ano? Hindi kasi pwedeng puro hearsay lang. Ayan. Oops. Hanap tayo. Hanap. Ano ba ang maganda dito? Wala akong makita ya. Ayan. So, let's say, for example, ito na lang, ano? Ito. Ayan. So, i-search natin to si ascending triangle pattern. So, based dito, guys, okay, kung papansinin natin, so, for example, ito, ito. So, pagka nag-sideways na, so, sa top is nare-reject siya, no? 1, 2, 3, and 4 touches. And sa may baba, series of higher lows. So, pagka nag-breakout dun, guys, good, no? So, meaning, si ascending triangle pattern is possible na continuation pattern. So, let's go back sa chart. So, titingnan natin to. Ayan, no? So, very clear, ano? Series of higher lows, right? 1, 2, higher low, higher low, higher low, higher low. Tapos, dito naman, series of flats, no? Flat, 1, 2, and 3. So, meaning, pagka nag-breakout dito yan, ayan, sa may resistance natin, dito sa 1.65 is, okay, so possible, ano nga to? Continuation pattern, ano? So, magiging target natin is yung height ulit. So, for example, dito siya mag-breakout. So, ang target price natin is here, sa 1.85 pesos. Okay? So, ang babalikan natin sa daily chart, ano sabi natin na target price? Dito sa may symmetrical triangle pattern. So, based dito, ang target price natin is, okay, so ulitin natin, ano? From here, top to bottom, then i-connect natin kung saan nag-breakout. Ayun. O, ayan, ano? So, medyo magkalapit lang, ano? Ayan. Sa 1.78. Tapos, yung isa naman is sa 1.85. Okay? So, tignan natin sa Lunes kung magbe-breakout. So, pagka nag-breakout, new trend na to for SSI. No? So, sa part na to, nag-start na yung mark-up pace, ano? Ayan, so ito yung kanyang accumulation pace. Possible, ito. Here. So, ito guys is start na ng markup pace. Right? Ayan, so sana siya ay wag ma-reject, ano? Sana lang, sana. Tapos, moving averages, 50, 100, malayo, 200, malayo. Okay? So, sa part na to, malapit ng mag-golden cross, guys. Eh. Diba? Si 200, eto si red line, at si blue line, si 50-day moving average is malapit ng mag-crossover. So, good. It's a good sign, ano? For SSI. And sa cloud, okay. So, looking good na to, no? Ayan, no? So, nagbabadya na. Pero take note, dapat, okay, makapanik to sa may taas. And sa part na to, okay, so tignan natin kasi overbought na eh, oh. Ayan, no? Okay, so overbought na. So, let's see na lang kung siya ay magbe-breakout. Tapos dito, series of lower highs. Okay. Not looking good, pero still possible pa naman na siya ay mag-breakout, ano? Let's see. Tapos dito, triple top. Ayan, sa OBV.
Triple top siya, guys. Right? Ayun, no? So, we have here first top, second top, and third top. So, pagka na-reject, guys, delikado to, no? Kasi triple top, eh. So, meaning, possible reversal pattern to kay SSI. Pero once, guys, na siya ay mag-breakout dito sa triple top na to, possible continuation pattern, no? Kasi ano siya, eh. Ayan, no? Ranging siya, guys, eh, no? Ayan, so sana mag-breakout si volume pataas, no? Ayan, so pagka nag-breakout, super bullish to si SSI. Save natin, tapos yung next ay si MRC. Ayan, so let's hide first the moving averages as well si Cloud. So sa part na to, so sabi natin rising wedge, eh. Okay? So rising wedge, tapos nag-breakdown dito sa part na to, pero nag-hold, ano? Ayan sa may support sa 0.41, and right now is retest siya rito sa resistance sa 0.47. So pagka, guys, nakapanik, what's next? So possible, kung titingnan natin to, wait lang, ano? Oh, ayan. So possible, ayan, so dito na 0.54, no? Ayan, no? Ayan, 0.54, guys, yung next target dito pagka nag-breakout, no? Ayan, so let's see. Okay. Pero wait. Ayan, so wala naman pala. Ayan. Tapos sa moving averages, 50, malayo, 100, malayo, 200, malayo, Cloud, okay, good. Looking good to, no? Pero kung papansinin natin, guys, so sa part na to, oops, wait. So this one is head and shoulder pattern, yeah. 'Di ba? Inverse head and shoulder pattern dito, guys. Okay? So meaning, so this one, this part is mark up phase kay MRC, ano? Ayan. So palagi nga natin sinasabi para ma-minimize natin yung risk, and syempre ma-maximize natin yung profit, dapat bibili tayo sa accumulation phase. Okay? So since this part is possible markup phase, so still possible, okay pa naman na siya itataas. So yun nga lang, mas risky na, no? Ayan. Tapos yung target dito, so syempre titignan natin yung target price from here. So sa neckline to bottom. Ayan. Tapos i-drag natin dito kung saan nag-breakout. O yan, so na-reach na, no? Ayan, so dito sa may 0.43. Pero sabi ko nga, possible pa rin na tumaas yan. O yan, kasi parabolic to, eh. Right? Ayan na, parabolic. O, ayan. So, based dito sa may cap pattern natin, cap pattern yan, eh. So, ang target price is yung top to bottom ulit. Ayan. Tapos, i-drag natin kung saan nag-breakout. Ayan. So, ang possible target price natin is 0.65. Ayan, kay MRC, ano? Based dito sa may cap pattern. Ayan. Tapos, dito naman sa RSI, series of lower highs. So, take note, guys, ano? Lower highs. So, we have high, lower high, tapos
Ayan, so let's see kung siya ay mag-ano dito, no? Magre-retest. Ayan, kasi ano siya rito, yo. O, diba, nag-hold, guys? Super strong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, ano? Okay, so grabe, guys, yan. So, tingnan natin. Pero parang nagkikreate siya ng ano, eh. Hindi naman pala. Ayan, so parang ano siya yun. Triangle pattern, ano? Ayun, no? Symmetrical triangle pattern. So, anyways, ayan. So, let's proceed here kay MACD. Ayan, so medyo bullish to, guys. So, bakit? Possible bullish crossover, guys, kay MACD line at signal line. So, meaning nun, what's the meaning, ano? So, possible mag-breakout dito, no? Ayan, sa may resistance niya, sa may 0.47. And here, sa histogram natin, so same lang din na sinasabi. Okay, so nag-create na siya ng higher low dito sa histogram. So, good. So, tignan natin kung mag-flip to from negative to positive, ano? Let's see. So, medyo bullish pa rin to. And sa volume, kung papansinin natin, so, we have here the breakout. Okay, so, nag-breakout ulit siya sa may volume to create another higher high. So, good. Okay. Ayan, so may demand, no? Kay MRC, guys. Save natin yan, tapos MRC, tapos MM. Tingnan natin kung ano nangyari dito kay MM. So, base dito is na-reach na yung ating target price, no? Yung all-time high. So, sinasabi natin, possible. Okay? So, yun nga yung nangyari. Ayun, no? So, na-hit na, guys, yung all-time high niya, no? So, take note, guys, retest na to for breakout. So, meaning, pagka siya ay nag-pull back, okay? So, possible naman, ano? So, ang support natin pagka nag-pull back to si MM is here sa 4.12 pesos. Okay? So, what if naman kung siya ay magbe-breakout? So, base dito, guys, alright. So, ang papansinin natin dito, ayun, saburahin na natin to kasi ano na siya eh, medyo malayo na eh, no? Ayan. Ayan, para mas clear. So, base dito, guys, pagka nag-breakout dito yan, so, this is possible cap pattern, no? Ayan, no? Cap pattern, so meaning heavy to, no? Heavy pagka nag-breakout. Bang, okay? So, tingnan natin, ano? Super ganda na to, oh. Cap pattern, guys, possible, no? So, let's see. Ayan, so tingnan natin. So, kung siya ay cap pattern nga, so tignan natin yung magiging target price from here, top to bottom, tapos kung saan magbe-breakout. Alright. Ayan, so ito yung target price natin, ano? 6.88 pesos. Ayan. Ayan. So, sana ano siya, no? Ma-validate. Ito si cap pattern. Ayan, so let's see. Let's see na lang, no? Tapos dito naman sa moving averages, 50 malayo, 100, 200, cloud, good. Okay? So good to, guys, bullish, ano? Oh, ayan. Pero take note, guys, super taas na nung ano niya, no? RSI.
So, nasa 82 na. 82.5. So, if ever na siya ay mag-pullback, so possible dito. Ayan. Okay. So, let's see. Pero still intact pa naman to eh. Oh. Higher highs pa rin. Higher highs. Good. Okay. Ayun na sa histogram. Higher high pa rin. And here, ayan. So, grabe, no? So, nagkikreate siya ng higher highs tsaka higher lows. So, sa part na to, ang pinaka resistance natin dito kay MM is iisa na lang. Ito. Ito, guys. So, pagka nag-breakout dyan at nag-create ng new all-time high, super bullish to si MM, no? Save natin. Tapos, yung next, ayan, si MWC. So, medyo marami nagpo-post dito sa, ano, no, sa Investa about kay MWC. So, bakit kaya? So, tingnan nga natin. So, based dito, ayan, so medyo may katagalan na natin tong hindi nasasama sa mga ano natin, ano? Sa mga recap natin. Ayan, so tingnan natin. Dito, malayo. Okay, so malayo pa naman siya. Ayan, so dito rin malayo. Okay? So meron tayong two trend lines na ano, no, nababantayan. So ito yung first since 2018, tapos yung isa naman is here. Ayan. Since 2017. Okay? So tignan natin, wait lang, no. Tapos dito maghahanap tayo ng mga trend lines. Oh, ayan. So, possible trend line din to. Oh. Series of touches. Okay. Ayan. So, alisin muna natin tong ibang trend line. Ayan. Ayan. So, based dito, sideways. Okay. So, take note, sideways to. Sideways here. So, we have here, ayan o. Diba? Sideways. Right? Series of higher lows. Low, higher low, higher low, higher low. Tapos, series of flats. Okay? Flat, 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 flat. Okay? So, ibang flat po yung sinasabi ko rito, no? Ayan. So, based dito, guys, we have here the trend line. Ayan. Good, no? Supports, right? Series of bounces. So, we have first bounce, second bounce, third bounce, and fourth bounce, right? And here, sa part na to, oh, yan. So, resistance to eh. Diba? So, resistance yan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, guys, take note. Pagka nag-close yung candle natin sa taas, so, meaning, medyo bullish na to, no? So, bakit? Kasi this one is ascending triangle pattern, no? So, kagaya lang to nung mga ibang stocks na nag-breakout na sa kanyang ascending triangle pattern. So, this one is medyo ano siya, no? Medyo nahuhuli. Lagging siya, no? Ayan. So, based from here, so, ang target price natin is, so, let's say, eto dito sa dulo. Let's say, sa dulo tayo. Ayan. So, eto na yung pinaka, ano niya, no? Pinaka maximum na target. Ayan. So, pagka nag-breakout, so, ang possible target natin is 24 pesos.
dito guys, no? Pero syempre dapat basagin niya muna to. Ayan, no, kasi meron tayong dalawang trend line, eh. Down trend line guys, ano, take note, down trend line. So we have here the first. So we have here 1, 2, 3, 4, 5. And possible kung ano nga dito, kung siya ay magbe-breakout sa may ascending triangle pattern, is mag-retest siya rito guys. Around here, no? Sa may 16 pesos. Okay. So for this one, ayan, so ito muna yung ano natin, babantayan natin. Si first downtrend line, ano? Ayan, so dapat mabasag niya yan. And sa ating moving averages, 50, okay, support tayo, no? So nag-bounce siya ron, bounce hard, 100, support din, 200, good. So we have here golden cross. Okay, so possible start to, no? Maybe this part, this triangle is accumulation phase kay MWC. So take note, ano? So syempre dapat makapanik dito sa may downtrend line natin. Ayan. Cloud, good. Support, eh. Ayun, tapos nag-close dun sa may taas ng cloud. So medyo good na to. And dito sa RSI niya, so we have here the breakout. Right? Ayun, no, breakout yan guys. Okay, so nag-breakout na siya. Good. Right? So we have series of lower highs, lower high, lower high, lower high, then breakout. Support. So ang support natin dito is ayan, sa resistance muna tayo. Ayan, so malapit na siya sa may resistance, no? Ayan, so pagka di nakapanik, mare-reject yan. Tapos yung support is saan? Hanap tayong support. Medyo malikot pala to. Ayan, so possible dito, no? Support. Ayan. Series of touches, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and breakout. Good. Ayan, support. Tapos kay MACD, so we have here the bullish crossover. Okay, so good. Sana masustain, ano, since siya ay nasa resistance right now. Bullish crossover, eh. Tapos dito o ayan, so nag-breakout guys, breakout, no? Breakout dito right here, ayan, no? So breakout dito. So what's next? So possible medyo suma-sideways dito sa part na to, eh. Dito, oh, ayun, no? Medyo sideways, eh. Ayan, so tingnan natin kung makakapanik, no? So kung hindi, edi syempre pullback muna tayo dito. Ayan, sa may support. Save natin, tapos MAC. So base dito guys, wait lang. So mag-hide muna tayo ulit. Ayan, para mas clear yung usapan natin, ano? So base dito, wait. Yan, so burahin na natin yan. Okay, so medyo hinog na to for ano, no, for breakout, pero still possible pa rin na ma-reject, eh. Ayan. So kung ma-reject, ang support natin is nasa 6.58, no? Ayan, so malapit dito guys, 6.58, pero still meron pa rin tayong gap up dito, eh. Eto, no? Sa may 6.23. Ayan, so tignan natin. So pagka nag-breakout, ang next target natin is here
sa 7.35 pesos, ano? So, bakit dyan? Kasi, meron tayong gap down dito. Okay, so meron tayong gap na hindi pa na-filled, no? Kay MAC. So, possible, first target, if magbe-breakout is here sa 7.38. Okay, so malapit dito. And yung next is here sa 7.7, ano? Pesos. Ayan, so tignan natin. O, ayan. And sa moving averages, 50, malayo. 100, malayo. 200. Ayun, so malapit, ano? Bakit malapit? Malapit ng mag-golden cross. Ayan, no? So, nagko-converge na, no? Pagka sinabi nagko-converge, naglalapit yun. Naglalapit na sila, guys. Okay, so pagka nag-golden cross, possible. Super bullish talaga to. Si MAC, no? Ayan, so tignan natin. Tapos, kay Cloud. Cloud, ayun. Good. Still intact pa naman, ano? And here, kay RSI, so medyo bumabaloktot na eh. So, bakit bumabaloktot? Kasi overbought na siya. 82 na yun. So, based dito, ayan, so kaya pa naman niya makapanik sa 94, no? Pero, ayan, so let's see na lang. Kasi pagka ganito, ayan, so medyo alanganin na yan, no? So, kung kung magpo-pullback, guys, ayan, so possible dito. Ayan, sa may trend line natin, ano? Diyan. So, bakit naging trend line yan? So, titignan natin dito, series of touches yan, ano? We have here, first touch nung 2017 pa, so overdue na to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and breakout. Ayan. So, support yan, guys, ano? Support and resistance flip. So, yung dating resistance is mag-a-act na as support. Ayan. Tapos, kay MACD naman, series of higher highs pa rin, kaya still intact pa din siya. Ayan, so possible pa nga na mag-breakout. So, yun nga lang, pagka nag-print out na to sa histogram ng lower high, ayun, so medyo delikado na yun, ano? And kay OBV, so tingnan natin. Okay, good. So, nag-breakout na, guys, ano? Very, very good. So, from here, nung all-time high niya since 2018, from here, tapos eto, good breakout. Ano ba? Good breakout. Ayan, so medyo nabubulol. Okay. So, ano to, guys? Bullish, no? So, more likely, so pagka may demand, kahit siya ay overbought sa RSI, so possible pa rin na tataas, ano? Hanggat may demand, tataas yung price. Okay, so take note. Tapos yung next natin, si IDC. Ayan. So, i-check natin to. So, by the way, yung mga top trending stocks natin na mga blue chips ay hindi po natin sinama. Okay, kasi isasama natin yun sa mga blue chips. Ayan, para hindi magulo, no? Okay. Let's proceed. So, based from here, kay IDC, so, nag-breakout na siya rito sa may sinasabi nating resistance. So, this one is channel, ano? Uptrend channel. So, para siyang rising wedge, no? So, from here, first, second, third touch. Ayan, so overshoot to, no? Third, fourth, fifth, sixth, and then breakout. So, good, ano? So, siya ay nag-breakout na rin sa may horizontal resistance around here sa 3.15, ano? Pesos. So, what's next for IDC? So, kung titingnan natin, possible, ang next target natin dito is here sa 3.4 pesos. 3.4, ano? Ayun, no? Series of touches, eh. 1, 2, 3, ang dami. 4, 5, 6, 7. Tapos, possible nga dito. Ayan. So, very obvious naman. Okay.
So base dito, if this is the accumulation pace from here since nung March, so ang possible target natin is ano, syempre yung height. So from top to bottom, tapos i-connect natin kung saan nag-breakout dito. Ayan. So possible, ang target price natin is sa 3.4 nga, no? So meron tayong confluence sa ating channel. Ayan sa baba. Ayan. So let's see na lang, no? Dito kay IDC. Tapos sa moving averages, 50 malayo, 100 malayo, 200. Ayun. So we have here the golden cross. Good. Ayan. So good sign to, no? Ayan, no? Golden cross. Nice one. Tapos nasa taas siya ng cloud. Bullish, no? Ayun na, parabolic guys. Tapos flat dito, no? So possible, this is the start of markup phase. Ayan, no? Markup phase yan, no? Ayan, tapos RSI overbought. Overbought na ulit at nag-breakout na dito. Okay, so tingnan natin kung siya ay magkikreate ng bearish divergence, no? Bearish divergence. So tingnan natin. Tapos kay MACD, higher highs pa naman. Ayan, so intact pa rin. So yun nga lang, wag siyang magpiprint out ng lower high, no? Yun ang delikado. And kay OBV natin, so breakout na ba to? So let's see. Okay, so base dito. So malapit nang mag-breakout guys. Okay, sa all-time high. O ayan, so konting pukpok na lang to, no? Ayan, so nasa resistance na siya. So almost there na to break out, no? 1, 2, and 3. So pagka nag-breakout guys, all-time high, super bullish to si IDC. Ayan. Ayan, kasi sideways siya since 2017, ano? So we have here sell off, bounce, sideways, tapos bounce ulit, then sell off, sideways, bounce, sideways, then bounce ng konti, sell off, then double bottom, then bang, tapos sell off, then retest. Ayan, so sana mag-breakout guys, ano? And kasi mukhang pinaglalaroan to, eh. Since 2017, ano? Kasi sideways, eh. Ayan, so save natin yan. Tapos yung next kay IDC is ABA. Ayan, so ito yung mga trending stocks sa ano, eh, sa Investe, no, sa PSE. So tingnan naman natin dito. Ayan, so minsan lang natin ito nako-cover, no? Si ABA, parang ano to, eh, parang si MWC, ano? So minsan lang natin makover. And right now, kung papansinin natin dito, so parang nagsa-sideways na siya right now, ano? Ayun, sideways since March, right? So sa part na to, kung titignan natin, so possible this one is accumulation phase for ABA, no? Ayun, no? So very obvious, no? So base dito, oh, ayan. So sa part naman na to kay ano, kay ABA, ayan, so descending channel naman siya, no, or descending triangle pattern. Pero take note guys, hindi lahat ng descending triangle is continuation pattern, no? So sa part na to, kay iba nangyari, no? Sa may taas siya nag-breakout guys. So we have here flats, okay? Flat bottom. So bakit flat bottom? So ito yung support, eh. 1, 2, series of 3s, series of 4s, then bang. Okay, breakout guys. Tapos sa highs niya, series of lower highs, high, lower high, lower high, lower high, lower high, then bang, breakout. Good. So based dito, ang magiging target price natin is yung height ulit, no? So let's say dito, no? Here. Tapos, ida-drag natin kung saan nag-breakout.
dito. So, ang target price is dito sa 0.63, no? KABA. And sa part na to guys is nare-reject siya rito right now sa ating red box, which is resistance, ano? Series of touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 and retest, no? So tingnan natin kung magbe-breakout. So pagka nag-breakout guys, what's next? So let's see. So ang target natin dito is more likely here. Ayan, so dito guys, ano? Sa 0.6. Ayan. What if naman kung hindi? So syempre, babalik yan sa may support. So ang support natin is dito. Ayan, sa 0.47. Ayan, so tignan natin, ano? Moving averages, let's start with 50, 100, 200, ayun. Okay, so this is retest for breakout, ano? Ayun 200 to guys, ayun, so nag-retest sa 200 pero maraming nag-take profit. Ayan, so nahihirapan siya makapanik dun kasi maraming abangers, no? Ayan. So tignan natin kung siya ay magko-close dito sa may taas nung 200. So pagka nag-close bullish, ano? At nag-hold doon. So syempre dapat mag-hold kasi minsan nagko-close dito sa may taas ng ilang days tapos biglang bubuhusan. Ayan. So tignan natin kung ano yung mangyayari dito kay ABA, no? Tapos kay Cloud, okay, so sideways na siya. Ayan, pero still possible pa rin na ma-reject yan, ano? Then here, kay RSI, so medyo overbought na. Okay, nakasaw-saw na dun sa may 70 Ayan, no? Saw-saw. Tapos dito naman kay MACD. Ayan, so nag-print out ng higher high. Good. So sana masustain, ano? Since siya ay nasa resistance. So pagka nag-print out to ng lower high, so more likely siya ay magpo-pullback muna, no? Ayan. Pero ayan, so tingnan natin dito. So based dito, ayan, so nag-breakout na siya rito Good. So good sign to. So here is nag-breakout. Okay. Ayan. Tapos nag-breakout din dito guys. Breakout. Good. So what's next? So based dito, resistance is here. Ayan. So sana makapanik, no? So pagka hindi nakapanik, edi ano muna tayo? Pullback muna. Pullback. Dito or here. Sa part na to. Ayan. Save natin. Tapos yung last is PSEI. Ayan. So pasensya na po kayo, no? At ngayon lang ulit nakapag-update sa mga stocks kasi nga wala pong kuryente dito sa amin. Dulot ng bagyo. Ayan. So here, kay PSE ay medyo nagsa-sideways siya right now no? Right? Ayun, no? Sideways. Good. Ayan. Pero kung papansinin nyo, meron ditong meron ditong gap up, no? So pagka hindi nakapanik at hindi siya nag-create ng higher high ulit, so possible pag pullback muna tayo dito, no? Sa may 6.7k. Pero base dito, talagang okay, palaban yung mga bulls, no? Ayan, no? Okay? So pilit dinadrag ng mga bears pero lumalaban talaga yung mga bulls Ayan, no? Two consecutive green candles pa rin, ano? Kahit pababa. Ayan. And sa part na to, ayan, support to support. Okay? So pagka nag-hold dito sa
6969. Grabe naman tong 6969 na to. Baliktaran, ano? Grabe naman, no? Akala ko dun lang yun. Sa stock market din pala may ganon, no? Ayan, so medyo bastos pero okay kasi ano niya, support. Support yan, si 69, ano? Ayan. Good yan, good. 69ers, ano? Yung mga 69ers dyan. Ayan. So sana mag-hold tapos ayan. O ayan, so dapat pasukin to, no? Ayan, no? So meron tayo ditong puwang, no? Meron tayo ditong gap sa 7.1 to 7.167, ano? So sana kung mag-hold sa may 69.69 is pasukin na to, no? Si 7.1. Ayan, kasi nag-hold naman eh. Ayan, so let's see kung siya ay dito aangat, ano, sa may butas. May butas dito, yun. May gap. Ayan. Moving averages. Okay, 50 malayo, 100, 200, good. Okay, so malapit na yun. Ayan, so almost golden cross na to guys kay PSEI. Looking bullish, no? Kay Cloud, okay, nice. Very nice. Ayan. So pero dito since siya ay overbought, okay, so bumaluktot na pababa, no? Ayan. Okay, so tignan natin kung hanggang saan to pupunta. Yung pullback niya, no? Kasi ano niya, 84 na siya eh. Or 82, ano? 82 tapos ayan. So nag-flip na pababa. Tapos dito kay MACD, lower high. So take note, lower high na to. Okay. Medyo parang ano na, no? Parang naglalaylo na siya. Pero still possible pa naman. Sabi ko nga. Possible pa rin na mag-hold at i-fill yung no? Yung gap sa 7.1. So dito naman support. So ang support natin dito. Ayan, so pagka hindi nag-hold, possible malaglag na yun. Dito. Possible dito guys. Dito. Right. Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating top trending stock sa araw na to. So meron pa po tayong mga mga videos na i-upload about sa mga stocks, no? So this one is inuulit ko, video series ulit to, no? Katulad ng mga dati nating mga ina-upload na mga video series. So salamat po sa pakikinig at pag-subscribe. So don't forget to like, share and subscribe my channel. And as well, okay, so pwede nyo pong invite yung mga friends nyo na i-like naman yung aking YouTube channel. So salamat po ulit. See you sa next video. Bye-bye.